Kaya, Father, once again, kami po lubos na nagpapasalamat, Ama, nakarating muli kami sa lugar na ito na kung saan where we encounter you, O Lord God. Ang tahanan ito, Panginoon, hallelujah, na kung saan, Panginoon, kami nagtitipon, Lord God, at kami nagkakaisa, Panginoon, sa oras na ito, sa aming pananalangin, O Lord God. But Lord, we do believe na kayo nasa aming kalagitnaan. Patuloy, Panginoon, Lord, na create, Lord God, us a pure and a clean heart. Renew our steadfast spirit, Panginoon. Forgive us to all our iniquities, O Lord God, for we're nothing good, Panginoon. Ang patuloy na siyasatin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. Na alam namin na maging sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming mga sarili, O Lord God, na kami makasalanan, na thank you, Father God, dahil ko yung Diyos na full of grace, full of mercy. Thank you for the forgiveness, Panginoon, that you have given to us, O Lord God. And din po, Panginoon, release the forgiveness to those who hurt us or even offended us, Panginoon. Lord God, maraming pong salamat po, Ama, at maging sa araw na ito. Kami lubos na nagpapasalamat, Panginoon, na umaga pa lamang, Lord God, hanggang sa oras na ito, Panginoon. Punong-puno na kami ng biyaya mo, Lord God, hindi pa sa aming iniisip at inaasahan. Thank you, Lord. Hallelujah. Bless your people, O Lord God. Bless your ministry, Panginoon. Hallelujah. Maging sa Tool JA1 bilang, Panginoon, mula sa pinakabata hanggang sa may edad sa ministeryo ito, Panginoon. Lord, pinasasalamatan namin, Panginoon, dahil hindi ka nagkulang, O Lord God. We thank you, Lord, hallelujah, sa oras na ito as we worship you, Panginoon, na patuloy na kayo po ang mamuna sa bawat isa sa amin, O Lord God. Hallelujah, Kisan pa, Ama. Once again, to you all the glory, honor, and thanksgiving. Name I pray. Amen. Siya sa atin mo masunod ang puso ko, sasanang nagawala pa sa'yo. Magkakata, sumasama mo, doon sa harap ng malamong tolo. Malapit, di man ka nakatawa sa pangalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Sa ating mo, Jesus, ang puso ko, sa kasalanan na nawala pa sa'yo. Sumasamo, tulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus.
sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mo tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga paburit at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mo tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga paburit at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. 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 The best na Lord. Malakas at salamat dapat sa ating Diyos sa buhay. Father, we glorify you. We give you praises, Panginoon. We lift your name above every name, Panginoon. And Lord, narito, Lord God, ang inyong bayan, Panginoon.
Kami lubusan nagpapasiyasat sa inyo, Lord. Lord, gamitin nyo, Lord God, ang aming mga buhay upang mapapurihan ka lang namin. Maligtas ang inyong pangalan higit sa lahat. Father, Lord, patawarin niyo po kami sa Amen. lahat ng aming ginagawang kasalanan. Mga kasalanan na sa isip, na salita, Lord God, na hindi nakakarapat sa inyo. Forgive us, Panginoon. At hindi po, Panginoon, sa mga tao na kapag-isip, nakapagsalita, o nakagawa ng hindi maganda towards sa amin, release the forgiveness. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapatawaran. At Lord, dinadalangin namin sa inyong anak na gagamitin, Lord God. Lord, hide them at the back of your cross and let your glory shine upon their lives, Panginoon. Na sa lahat ng sasampitin nila, nandun yung kapangyarihan nyo, nandun yung pagsama nyo. At Lord, sa amin naman pong makikinig, Lord, buksan nyo po ang aming mga puso't isipan, Lord God, at hinahayaan namin, Lord God, na masid ang turo nyo sa araw ng ito. Lord, dinadalangin namin sa lugar na ito, surround this place with the walls of fire, the walls of thrones. No words, plans of the enemy shall prevail upon this place. Ngunit, Panginoon, naniniwala kami na ang inyong banal na santong Espiritu lang ang liligid sa lugar na ito. Maraming salamat po. We entrust everything to you, Father God. And we give you back the highest praises, glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, everybody says, Amen. Good job. Number 9. Bakit natigil yata natin? Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Sound. Nagsa-sound check pa po tayo. Naka-on ba po? Sound check 911, 911. 911, New York. Sounds okay. Praise. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pang palakpak natin si Lord. Lord, kagad sa buhay ng mga kapatid na blessed na kayo dahil nanginunan niyo ang kaharian ng Diyos. Amen. Ay dahil sabi niya sa Matthew 6. Praise the Lord at hindi kayo nagsasawang at huwag tayong magsawa na naunahin natin ang kanyang kaharian at ang Panginoon. Amen. Lord, kagad sa buhay ni Ada, ni Jerickson, sa lahat ng mga batang inaakay ng kanilang mga magulang at susunod na anak naman ang naakay sa kanilang mga magulang. Amen po ba? Amen. Talampakan po minsan natin si Lord sa buhay ni Sister Lori na galing pa ng Viale Corsica. Na magkakaig ng salita ng Diyos. Amen po. Sasara na. Tulong init. Amen po. Mapapansin kami sa God is good. All the time. God is good. Amen po. Ang text po na binigay sa akin ng Lord, ito yung lagi po nating ginagamit dito. Lagi nating kinopo. Sabi po sa Philippians 4:6, be anxious for nothing, but everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known to God. Amen po. Siguro tayo po manalangin na isang maikling panalangin. Father God, salamat po sa inyo sa araw na ito. Truly, O Lord God, na
ang aming mga pangyapak na dinala nyo dito para po marinig ang inyong mga salita, Lord God. Ngayon pa lamang po, Father God, kine-claim na namin yung katagumpayan namin sa araw na ito, ang lahat ng plano na ginawa ng kaaway sa amin, Lord God, ay talunan na dahil inuna namin, Lord God, ang inyong gawain. Sa umaga pong ito, Lord God, nagpapasalamat kami dahil nang sa buhay hininga na aming nare-receive sa kalakasan ng pisikal na pangatawan. Salamat po sa inyo. At sa oras pong ito, Lord God, na ang inyong mga salita na aming maririnig, O Lord God, ako'y gagamitin nyo lamang po na daluyan, Lord God. Tulungan nyo nga po ako sa inyong mga salitang ito na inaamin ko po sa aking sarili that apart from you, I can do nothing. Kung hindi nyo po ako sasamahan, wala po magagawa ang inyong paglingkod. Lord God, salamat po at ang banal na Santong Espiritu niyo po ang mag-lead sa aming mga buhay. We thank you, Lord, at sa aking mga kapatid na makikinig, Lord God, ngayon po ay buksan niyo ang kanilang puso, kanilang isipan na ang aming mga salita, ang inyong mga salitang ito, Lord God, ay mai-apply namin in times of our trouble sa aming mga buhay. Yung ups and downs sa aming mga buhay, ito mai-apply namin. Salamat po sa inyo, Lord God, at ang aming panalangin ay selyado ng inyong banal na dugo. Sa inyo po mataas na papuri, pagsamba at paglulhati in Jesus' mighty name we pray. Amen. Ito pong text na to, maikli lang po ang aking gagawing exhortation. Para po, kasi meron po akong testimony. Ito bibigay sa akin ng Lord. Kasi po, sabi nga daw dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Ito po kasi reminder sa atin ng Lord. Sa ating journey na dadaanan natin sa ating buhay, kailangan nating manalangin at ipagpasalamat kung ano yung sa buhay natin na pinagdadaanan natin. Maganda nga dito hindi. Di ba sabi nga, ups and downs, kailangan ipagpasalamat natin sa Kanya. In every part of our journey in life, sa paglakad natin sa ating buhay, marami tayong lalakaran ng high and low in our life. That's why si God nire-remind sa atin na itong verse ito ang hawakan ninyo. Dahil dito natin mararanasan talaga kung paano kumilos ang Lord. Sabi nga, to cast all our anxieties in Him because He cares for us. Sabi sa 1 Peter 5:7 yun. Lahat ng anuman meron tayo, pagtiwala natin sa Diyos. Lahat ng alalahanin natin sa buhay, sa Kanya natin ilatag dahil ang Diyos ay mabuti, hindi niya tayo pababayaan. Sabi nga doon, sapagkat ang Diyos ay mapagmalasakit sa atin. Sabi niya sa salita niya yun. Basta't lagi natin tatandaan na tayo'y mananalangin. Yun naman ang naging sa buhay natin, yun naman ang ating communication sa God. Paano natin yung buhay natin sa araw-araw, sa umaga pa lang, ilapit na natin sa Lord kung ano yung ating pagdadaanan. Katulad nga po ako talagang pagka-MWF, talagang nandun yung battle ko dahil ang grabe po ang trabaho ko dun sa amo ko. Pero, ang sigad pala, hindi pala siya, pag tayo nananalangin pala at yung may galit, hindi niya sinasagot yung ating mga panalangin kasi may ano tayo sa puso natin eh. Pero kung tayo mananalangin sa Kanya na yung ipagpe-pray natin na ang mga amo natin lalong pagpalain at Lord kayo po masunod sa kanilang mga buhay. Alam niyo ang Lord subito, ibinibigay agad yung kasagutan kasi ang amo ko po talagang meron siyang karakter na pag umaga, yung lahat ng pinagkainan nila, lahat ng dumi nila doon sa kusina, hindi niya po yung nilalagay sa labas, kundi niya, iiwanan niya doon. Basta ako lahat yung magrarakol niyo nun. Sa 4 na oras, pati pa pang lansya, ang laki ho ng bahay nila, hindi ko kinakaya. Pero nung nananalangin mo ako, nasabi ko nga, yun nga, pinapanalangin ko na, Lord, kayo na pong po sa puso at isipan ng amo ko na
kita naman niya kung anong trabaho ko dito. Alam niyo, yung panalangin ko na ngayon, talagang na-grant ni Lord. Yung amo ko, bigla na lang ako nagtaka, yung mga pinagkainan nila pagdating ko nasa labas ko bilya na. Yung pag nagluto siya, malapit na akong lumabas, alam niyo, nililitis niya na. Hindi niya iniiwan sa akin lahat. Kumbaga, tutuyuin ko na lang yung mga inuhugasin na sa ko. Lord, napakabuti niyo po talaga. Ito po'y napakatagal ko na sa kanila. Mag-8 years na ako. Pero ngayon ko lang naranasan na gano'n ang amo ko. Sabi ko, yung pala panalangin natin, pag tayo nananalangin na may galit ang puso natin, hindi pala yun ni Lord. Kasi nagkakasala tayo eh. Gusto niya pag nananalangin tayo, yung malinis ang puso natin. Kaya nga po sabi ko, God is good talaga. Yung talagang hindi siya nagpapabaya sa mga anak niya na talagang tapat na nagtitiwala sa kanya. Sabi doon sa, alam na din naman natin to, sabi sa 1 Thessalonians 5:17-18, pray without ceasing. Magpasalamat tayo lagi sa Diyos at sa lahat ng pagkakataon. Through ups and downs sa ating buhay, God moves and works in our lives. At lagi tayong magpasalamat kay Lord, anuman sitwasyon natin sa ating buhay. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating gagawin at mapagtatagumpayan natin ang lahat ng ito. Sabi sa Proverbs 16:3. Tapos tayo, yung gratitude should be a part of our daily lives. Yung ating pasasalamat, lagi nating ilagay sa puso natin, araw-araw na tayo lumalakad sa ating kakaharapin sa ating buhay. Lagi natin magpasalamat, maganda man hindi ang nangyayari sa atin. We have to thank God. We have to give Him a glory, yung pasasalamat natin. Dahil doon siya, yun ang gusto niya sa atin, na tayo magpasalamat, ano man ang ating pagdadaanan. Ito yung pinaka-last na verse na sasabihin ko. Ito yung talagang na-touch yung aking puso. Sabi dito sa Psalm 62:8, trust in Him all times, O people, pour out your heart before Him. God is our refuge for us. Magtiwala tayo sa Kanya sa lahat ng oras. Sabihin sa Kanya ang lahat ng inyong suliranin dahil siya ang nag-iingat sa atin. Ito po yung pinaka-last verse ko at ako po yung may testimony sa inyo na nangyari po sa aming magkapatid yung last week po na yung aking pong kapatid ay tumawag kay Niggy bago po kami nagkausap. Sabi po niya ay, Ma, tumawag sa akin ng kilala mo. Ma, tumawag sa akin ng tita. Sabi ko, ano napag-usapan niyo? Yung mga bayarin niya daw sa Pilipinas, yung mga tax na babayaran niya dun sa apartment natin, sa business niya, at saka dun sa milyar sa bahay. Sabi ko, ganun lang ang sabi ko. Nung parang may sa akin na, sabi may nag-uudyok sa akin na, tawagan mo yung kapatid mo. Ako, busy ako sa trabaho dahil talagang pag ako'y Monday hanggang MWF, talagang ako'y, alam niyo yung dalawa lang ako, parang pagdating ko ng hapon, pagod na pagod. Pagdating ko pa sa bahay, magluluto, maglalaba. Yun, pagod. Pero yung Tuesday at saka Thursday, yun yung medyo light ang trabaho ko. Ngayon, tinawagan ko yung kapatid ko, sabi ko din sa kapatid ko, kumusta ka na? Nasa amo ako, namamlansya ako ng pala yun, hindi pala, Wednesday pala, wala akong amo, kaya natawagan ko siya. Sabi niya, nasaan ka? Nasa bahay, sabi sa akin. Sabi ko, hindi, nasa trabaho ko namamlansya. Kumbaga, pahinga ko to, pinakapahinga ko to dahil ako yung namamlansya, nakatayo lang. Sabi niya sa akin, sabi ko, kumusta na? Sabi niya, sa biyaya ni Lord. Kasi yung pag kinukumusta ko yung pagka yung okay siya, talagang masaya. Ate, sa biyaya ni Lord, ganun siya kung sumagot pagka wala siyang dinadala. Ngayon, sabi ko, bakit ganyan Tapos nag-open na siya sa akin. Sabi niya, ate,
Alam mo ba, nung binayaran ko sa ano natin, halos 50,000. Sabi ko, ha? Ba't ang laki? Sabi niya, hindi ko nga alam, nagtaas pa ng ano doon sa kaita kasi may pinapagawa daw sila. Sabi ko, bakit sa tao kinukuha? Bakit hindi sa ano ng munisipyo? Sabi niya, ganun dito sa kaita. Sabi ko, kumusta na? Sa biyaya naman ni Lord, nabayaran ko na. Kaya lang, meron pang natitira. Sabi ko, ano yun? Ibang tax naman daw. Sabi ko, para saan yun? Basta meron pang hindi ko nababayaran. Ate, talagang sa totoo lang sagad na ako. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko sa kanya, di nagkukwento pa rin siya. Tapos sabi sa ate, tsaka yung apartment niyo, parang yung umuupa doon, nakabili na ng bahay. Sabi ko, iiwan niya na. Parang nung una nag-alala ako dahil kasi good pay, maganda siyang tenant. Sa totoo lang, yung niya talagang hindi siya sumasablay sa bayan. Parang nag-alala ako, pero nung kinukwento niya sa akin, sabi niya, ate, pero merong isa akong kaibigan na gusto niyang kunin yung isang unit. Sabi ko, okay, kung may uupa agad, sabi niya sa akin. Tapos nagkakwentuhan na kami, pati yung kanyang, tawag dito, first fruit sa JA, sa Kainta. Nag-church daw siya, sabi daw niya kaaway sa kanya, huwag mo ibigay yan, wala ka ng pera, yung pera mo. Sabi niya, magayak nakakausap niya yung sarili niya. Tapos sabi daw niya, nandun na, nagbibigayan na. Hindi daw siya nakinig doon sa binubulong ng kaaway sa kanya. Sabi niya, Lord, ito na lang yung pera ko, natitirang pera ko. Alam kong kayo ang magbabalik ng lahat ng pangangailangan ko sa buhay namin. Alam niyo po, yung pera niya natitira, 3,000 pesos na lang. Talaga sabi niya, i-all in ko na to. Sabi niya, inilagay niya talaga daw doon, hindi siya nagdalawang isip na, kumbaga kahit ginugulo ng inilagay niya pa din. Tapos nung ibinigay niya yun, sabi niya, ate, alam mo yung pagkakaano mo na yun, ikaw yung ginamit ng Lord. Sabi niya na yung kulang ko nababayaran doon pa sa tax. Kasi sabi ko sa kanya, ganito na lang gawin mo. Tapos may isang pang good news na sinabi sa akin na bago siya nagbayad. Sabi ko sa kanya, ganito na lang gawin mo. Yung pag nagbayad si Irma, kunin mo na lang yung pera na yun at ibayad mo dun sa babayaran mo. Sabi niya sa akin, talagang kami dalawa, nagkakaiyakan kami dahil sabi niya, ate, alam mo, naisip ko ang mami daddy kung nandito sila, hindi mangyayari sa atin ito, sabi niya sa akin. Sabi ko, kaya yan ang sinasabi ko sa iyo, mag-ipo ka, maliliit pa ang mga anak mo. Sabi niya sa akin oo nga, paano makakaipon, kikita mo nga dito ang mga, ang wisyo ng mga anak ko. Sabi niya, tapos dito nga yung mga binabayaran natin. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Sabi ko sa kanya, God, nandyan si God siya, magsusupply ng lahat ng pangailangan. Pero ako, nag-aalala ako dahil ng yung apartment nga namin, aalis, baka daw umalis. Pero sabi ko, kinakat ko yun. Ngayon, nagkausap uli kami. Sabi ko, tanong mo na si Irma kung anong desisyon niya. Sabi niya, ate, praise God, binadala niya sa akin. Pinapunta ako doon, pinakuha sa akin yung check. Sabi ko, praise the Lord. Pero kung gabi, hindi ko iniisip na hindi ko masyadong binigyan ng peso. Pero nandun yung pag-aalala ko kasi nga, baka mangyari na naman yung dating umuupa sa amin, iiwan yung renta nila ng 50,000, pati yung mga ilaw, kuryente, kami nagbabayad. Pero nung sabi ko, ang Lord naman na bibigay ng doon na uupa na maganda doon sa amin kahit wala na siya, sabi ko gano'n. Ngayon, tumawag nga siya, sabi niya sa akin ate, si Irma binigay na yung cheque, tapos yung 10,000, 11,000, kinuha ko na, ibinayad ko na uli doon sa mga tax na babayaran ko pang kulang. Sabi ko, praise the Lord, talagang napakabuti ng Diyos. Kita niyo, pag tayo ay ang puso natin ay alam niyo yun, yung
tapat tayo sa Kanya na wala tayong naiisip na kasalanan. Hindi niya tayo papabayaan eh. Yung kapatid ko nga sabi niya sa akin, ate, alam mo, ito yung ipon kong pera, yung 50,000 na to. Kasi kung tutuusin sa isang tao, 1,000 euro, isang buwan na natin sweldo, yun, ibinayad niya lang sa tax yun. Sabi ko nga, hayaan mo na yun, huwag mo nang isipin yun. Ang isipin mo, yung i-upgrade mo yung tindahan mo dahil nang ikaw ay diyan ka kumikita, diyan kayo nabubuhay. Sabi niya, oo nga ate. Kaya nga sabi niya sa akin, ate, totoo nga yun, proven talaga yun na kapag inuna natin ang gawain ng Diyos, hindi tayo pagkukulangin ng Lord. Kaya yung pagkakabigay niya ng first fruit niya na natitirang pera niya, grabe ang pagkilos ni Lord. Talaga nga, nandun yung hindi pa man din ay kumbaga na-discern ko na itong kapatid ko na ito ay merong pinagdadaanan. Hindi lang nagsasabi sa akin. Siguro, sabi ko, siguro kaya tumawag kay Miggy, baka mamumuka. Siguro nahihiya. Kasi si Miggy, tsaka yun, para silang magkapatid. Kasi bunso ko kapatid yun. Na siya yung, nung maliit si Miggy, iniiwan ko sa Pilipinas. Siya yung nag-alaga. Ang pinakamasakit pang nangyari sa akin nung araw na ikukwento ko na lang sa inyo, ito yung dagdag ko lang doon dahil na siguro talaga nga si Miggy noon ay sa kanila lumaki. Nag-graduation si Miggy ng high school, umuwi ako ng Pilipinas. Kaya ako umuwi ng Pilipinas dahil gagraduate na siya. Nung nasa graduation na, di lahat tinawag na yung mga magulang, yung binigyan ng rose ang mga bata. Binigyan ng rose. Sabi, ibigay niya yan sa mga magulang niyo. Alam niyo ba si Miggy hindi sa akin? Niabot niya sa magulang, sa mami ko at saka sa kapatid ko. Tapos yung kapatid kong bunso, sabi niya, tinuturo niya yung umuuso. Gumagano siya, siguro sabi ng kapatid ko, huwag sa amin iabot sa mami mo dahil na nandyan ang mami mo. Si Miggy nung parang nakaawat pa siya, tapos inabot niya sa akin na gano'n. Sabi ko, sa sarili ko naman, dapat naman talaga na sila ang dahil na nga, sila yung nagpalaki kay Miggy eh. Pero sa isang magulang, napaka-sweet mo dahil umuwi ka graduate, tapos gano'n na ginawa. Pero ako naman, tunawa ko naman yung kaya yung kapatid ko na yun, kahit na Iyakan na yung ano niya sa akin, kahit na yung may pinagdadaanan siya, pareho kaming babae, hindi ko siya mapahindian. Alam niyo na pag meron siya hiniling sa akin, sabi niya, ate, pautang mo na mag-tuition yung mga anak. Sabi ko, gamitin mo, walang problema sa amin. Kasi nararamdaman ko yung nawala yung mga magulang ko kasi parang sinasandalan niya. Kasi nung nabubuhay ang mga magulang ko, talagang siya na nga inaasahan. I-give up niya yung buhay niya kasi dati siya nasa States. Nag-give up siya kung basta maalagaan niya lang yung mga magulang ko. Kaya sabi ko, yung mga iniiwan sa amin ng mga magulang ko, kung hindi dahil sa kapatid ko na walang nag-aalaga sa mga magulang ko, wala rin siguro kami matatamong gano'n. Kaya sabi ko, etong kapatid ko na to, kahit na, siya, yung madano siya ng gano'n, ayaw ko siya makita na gano'n siya, na maghihirap siya ng gano'n. Kaya nga sabi ko dun sa mga kapatid ko, kasi yung bahay namin, yung matandang bahay namin, sabi nila, ibenta daw namin yung Sabi ko, hindi ako pumayag. Sabi ko, hindi, basta si Chikla dyan titira yun. Sabi ko, wala magbebenta niya kasi ako nga panganay. So, yung decision ko, inano nila. Kasi yung kapatid ko sumunod sa akin, masyadong, siyempre sa magkakapatid, hindi nawawala yung medyo porko. Siya yung nagsasabi na, ang sabi ng mami daddy, yan daw ay atin, hindi daw yan kay Check. Pero nung nabubuhay pa yung mga magulang ko, ang sabi sa akin, etong bahay sa Kainta, para kay Chiclet to.
Pero yung mga building doon, yung pinatayo doon na apartment namin, kami magkakapatid. Pero yung bahay, kay Chiclet sabi sa akin gano'n. Pero yung mga kapatid ko, yung bunso naman namin, yung si Chiclet nga, hindi naman siya gahangan. Meron siyang ibigay na lupa sa kanya. Sabi niya, okay na sa akin to. Okay na sa akin to, te. Huwag mo nang ipaglaban. Kasi nga, yung kapatid ko sumunod sa akin, parang siya, sinasabi niya na ito'y para ibenta natin to. Kasi commercial site na yung nasa amin. Pero hindi ako pumayag. Dahil sabi ko, ang kapatid ko na yun na nagpakahirap sa mga magulang namin. Kaya hindi ako pumayag na ibenta yung bahay namin. Doon siya nakatira. Kasi yung binigay sa kanya, kumbaga lupa lang yun. Kaya sabi ko sa kanya, dadating yung time na syempre, hindi na tayo dahil syempre tatanda na din tayo, mga anak na natin na mag-handle na. Isipin mo din yung magkaroon ka ng sarili mo. Hanggang kumikita yung tindahan mo, mag-isip ka ng mag-ipon. Kaya, sabi ko sa kanya, basta magtiwala lang tayo sa Lord, hindi tayo pababayaan na. At yung lagi mong tatandaan, sabi ko sa kanya, lagi mong tatandaan na uunahin natin lagi ang Diyos sa buhay natin. Kahit ang asawa mo hindi sumasama sa iyo, dire-diretso ka pa rin. Kaya mo lang, dadating ang time, kasi yung panalangin natin na yan, dahil sabi nga dito sa panalangin natin, na with thanksgiving, ibibigay yan ng Lord sa iyo. Ang asawa mo makakasama mo dyan, madadala mo din siya dyan. Basta magtuloy-tuloy ka lang. Kaya nga sabi ko sa kanya, kahit na tayo ay simpleng buhay lang natin, okay lang. Basta tayo, ang buhay mo magpagamit ka sa Lord. Dahil nape-bless din ako dahil nung una, siya ay nag-backslide. Umano din siya doon dahil natangay siya ng kaibigan niya. Pero ngayon, glory to God, at siya ay nagpapatuloy. Ngayon, isa na din siya sa mga kasama sa leadership sa Kaita. Kaya sabi ko, pagpatuloy mo lang yan at patuloy natin ipanalangin yung dalawa nating kapatid na makakasama din natin sila dito. Walang imposible sa Diyos. Sabi ko, kaya yun yung binigay ng word sa akin ng Lord para i-testify ko din yung nangyari din sa amin na magkapatid. Kaya glory to God. Salamat sa Lord. Sige. Praise the Lord. Ayan. Yung aking iluha yung himutan. Nabuo. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay po na ang Diyos. Kaya nga, yung ating JA1 culture, I am a blessing. Tayo yung gagamitin to bless other. So, yung blessing na yan, dadaloy din sa atin yan. Kung anong meron ka na i-release mo, ang Lord ang magbabalik niyan. Na hindi pa sa ating iniisip at inahan sa atin. For He is good. Alam natin yun. Ang Diyos natin pinaglilingkuran. Kahit kailan naman, hindi tayo magkukulangan. Basta't nandun lang ang ating pagtitiwala. Mayroon man tayong iniintay, mag-intay lang tayo, huwag tayong mainit. God will provide, ang sabi niya. I will provide for you. Pero huwag natin siguro, ang tagal naman. May mga bagay na talagang dapat tayo mag-intay. Amen po? Amen. Huwag tayong mainit. At pag dumating na yung perfect time niya, sabihin mo sa inyo, thank you Lord, ito yung inintay ko na kahit matagal, pero ibinigay mo sa akin. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Oh, praise God. Salamat naman sa Diyos, mga kapatid, kay kamo ng bilin yung pinaalis. Hallelujah. And we pray na tuwing weekend ay umalis. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Okay? Palakpakan po natin si Lord at tama na tayo nagkano sa ating pananalangin at ano man mga kapatid ang mga prayer request ninyo sa oras nito, no? Hingi natin sa Lord. Hingi natin sa Kanya. Hindi siya bingi upang hindi marinig ang ating mga panalangin. Hindi siya maiksi ang kamay to reach out. Tayo nasa mighty hand of God. Amen? Nasa mapagpalang kami tayo ng Diyos. Kaya tayo maging stand firm lamang tayo. Amen? No fear. Wala tayong dapat ikatakot. Dahil alam natin na ang Diyos natin pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa lahat ng bagay. Amen po ba?
Amen. At ito, come on, let us all stand and let us pray. Hallelujah. Glory to God sa buhay ni Sister Lorna. At masyado kayo nagpaiyak kay Miguel. Siguro naalala ni Miguel ako panahon ng yun na dinala ko sa tatakbo. Minsan may mga anak tayo kung saan sila lumaki din ko na. Pero lubot laman sa atin. Hallelujah. Sige po, tayo po ay lalapit sa Panginoon sa oras na ito. Kaya yung Diyos sa oras na ito sumiyasat sa ating mga puso. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso at isipan. Hingin natin ang kalinisan nito sa mga makita ng banal na dugo ni Kristo. Hallelujah. Father God, maraming salamat po sa oras na ito. Patuloy namin kayong itinataas sa aming kalagitnaan. Patuloy namin kayong pinapupurihan. Kayo ang Diyos namin noon, ngayon, at magpakailanman. Ang Diyos na tapat, ang Diyos na dakila, ang Diyos na makapangyarihan. Tunay nga, O Lord God, patuloy kaming lumalapit sa inyo sapagkat kami umaasa. Alam namin, O Lord God, na lahat ng aming pangangailangan. Alam namin lahat ng aming idudulog sa inyo. Alam niyo yung sitwasyon namin, Father God in heaven. At sa pagtunghay mo sa amin sa oras nito, kita mo ang sitwasyon ng bawat isa sa amin. Alam niyo po, O Lord God, ang aming nilalakaran. Alam niyo, Father God, ang aming katayuan. Amen. Tunay nga, O Lord God, sa oras ng aming panghihina, kayo ang aming kalakasan. Thank you, Lord. Sa pagbigkas pa namin ng inyong pangalan, nandun na, O Lord, ng kalakasan na nanggagaling sa inyo. Kapag sinabi namin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, hallelujah, ipagkakailog mo, titinan mo mga anak mo, O Lord, ang kanilang katayuan. Sa oras ito, Father God, hallelujah, 10 mga anak mo na mananalangin sa oras na ito. Lumalapit kami, O Lord, nagpapakumbaba. Inihihingi namin, O Lord, ang kalinisan ng aming puso at isipan. Patuloy mo kami gawing karapat-dapat, Father God, na dumulog sa inyong harapan. Tunay nga, O Lord God, sa lugar nito, parang nasa namin, O Lord God, yung kapuspusan, O Lord God, kaluwalhatian, at walang anumang gawa at plano ng kaaway sa oras na ito. Pinuputol namin ito sa pangalan ng Jesus. Maranasan namin ang presensya mo sa aming kalagitnaan sa oras na aming pangangailangan. At di namin hinahayaan ang namang plano at gawa ng kaaway sa oras na ito. Pinuputol namin sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Father God, sapagkat sa oras na ito, dinala mo mga panyapak na mga anak mo dito na nandun ang kalakasan. Nandun, O Lord God, ang katawang pisikal namin, O Lord God. Dinala mo yung panyapak sa lugar na ito. Salamat din, O Lord God, sa paggabay ng Espiritu mo, O Lord God, sa aming lahat. Sapagkat patuloy nila kami ginagabayan at iniingatan. Patuloy, O Lord God, kami iwinawas to. Patuloy, O Lord God, na nire-review kami, O Lord God, ng Holy Spirit sa lahat ng mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo. Salamat po, Father God. Tunay nga, O Lord God, napakabuti mo sapagkat lahat ng kakulangan namin, mga bagay na hindi namin, O Lord God, na susunod na gagawa. Pero patuloy nyo kaming andyang minamahal at pinakikita mo yung pagmamahal sa amin. Salamat po, Father God. Sapagkat bilang tao kami, O Lord God, lagi namin nasasabing mahina kami. Tunay nga, O Lord God, sapagkat kung di mo kami sasamahan, wala kaming magagawa, Father God. Lord, sa araw na ito, sama-sama kami. Idinudulog muna namin sa inyo, O Lord God, ang aming spiritual Father. Come on, church. Sa buhay ni Bishop, let us declare. Hallelujah. Sa buhay ni Rablin. Lord, sa punong schedule nila simula January hanggang December. Alam niyo po, O Lord, ang kanilang katayuan. Alam niyo kung saan sila dadalahin. Lahat, O Lord, ang kanilang mapuntahan. Mga labi nila, O Lord God, na pinagdadaanan ng mensahe mo, O Lord. Marami ang makakakilala.
Gamitin mo ang kanilang mga kamay, O Lord God, lahat ng matutungan at papatungan ng kanilang mga kamay. Nandun ang kalayaan. Hallelujah. Salamat sa patuloy na pagpapala na pinadadaloy mo sa mag-asawang ito, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak. At naniniwala kami, Father God in heaven, we declare na lahat ng kanilang nasasakupan, Father God, nandun din ang pagpapala na marinisip namin, Father God. Hallelujah. Magpoplo ito, O Lord God, sa lahat ng churches ng JA1, international at national, Father God. At patuloy, O Lord God, hindi lamang yung pagpapala, yung anointing, O Lord God, will flow from our spiritual Father hanggang sa kaliit-liitang miyembro ng Jesus Anointed One Church, O Lord. Patuloy na maranasan ng mga anak mo, O Lord God, ang kapangyarihan mo. At lalo na, O Lord God, sa inyong regalo sa church na ito ng Jesus Anointed One. Ito lang ang nagiging daan, O Lord God, upang makita ang kapangyarihan mo. Patuloy ito, O Lord God, mag-flow, mag-manifest, O Lord God, sa lahat ng churches, O Lord, even dito sa Europe at sa Milan, Father God in heaven. Salamat sa mga buhay, O Lord God, hallelujah, ng mga pastors mo, international at national, all reverend, Father God in heaven, kung paano mo sila tinawag, Father God. Sasamahan mo sila, O Lord God, sa lahat ng kanilang mga misyon, sa lahat ng kanilang ginagawa sa iyong templo, Father God in heaven. Patuloy, O Lord God, not only to anoint them, the triple anointing, but yung continuous, O Lord God, ng flowing ng pagpapala sa kanilang bawat ministeryo ay dadaloy sa kanilang sambayanan. Salamat po, Father God. At gayon din sa buhay ni Rachel Manalo, Father God in heaven. Lord, we declare yung blessing upon blessing sa buhay niya. Naway sa oras na ito, himuin mo, O Lord God, lahat ng kanyang nasasakupan. Lord God, hallelujah, sa lahat, O Lord God, ng kanyang pinupuntahan dito sa Europe, sa Barcelona, Father God in heaven, hallelujah, sa Liverpool, sa London, O Lord God, maging sa Germany, sa Italia, Rome, Milan, even Barcelona, sa Amsterdam, Father God. Hipuin mo, O Lord God, ang puso ng lahat ng mga anak mo, Father God, na tinawag mo, na siyang ginamit mo, O Lord God, sa bawat churches na ito. Naway balik nila yung pagpapala sa buhay ni Rachel Manalo. In Jesus' name, Father God. Maging, O Lord God, we declare right now, Lord, yung inyong, yung aming main para sa Jesus Anointed One Church, O Lord God, to gather the harvest, O Lord God. Lord, ito yung ibinaba sa amin sa taong ito. At gayon din, O Lord God, na magamit namin ito sa aming ministeryo, Father God. Sa inyong templo, Father God in heaven. Naway, O Lord God, lahat ng projects, O Lord God, for this year, international at national, even dito sa Milan na ito, O Lord God. Hallelujah. Father God, multiplication, Father God, ng mga soul na dadalhin mo sa bawat templo, especially dito sa Milan. Naniniwala kami, Father God in heaven, that we will gather, O Lord God, the harvest. At naniniwala din kami, O Lord God, patuloy sa lugar na ito ng Milano, O Lord God. Nung nakikita mo, O Lord God, mga upuan na wala pa nakaupo, pupunin mo ang lahat ng ito, Father God in heaven. At ang target namin sa taong ito, O Lord God, itong 90 naming Fideli, O Lord God, servant dito sa templo na ito. Gagawin mo ito, O Lord God, doble mo lahat ng ito dito sa lugar ng Milan. Hallelujah. At patuloy ang bawat isa ay gagamitin mo, O Lord God, para makapag-evangelize, O Lord God. At lahat ng mga anak mo ito, O Lord God, hallelujah, na patuloy nasasamahan mo, O Lord God, sa kanilang gagawin mission ito, Father God in heaven. Naniniwala kami, O Lord God, na mas marami pa na kaluluwa, O Lord God, ang dadalhin mo sa lugar na ito. At we thank you, Father God in heaven, na patuloy mo ginagamit, O Lord God, ang gift mo sa church na ito. Nakikita namin kung paano kumilos, O Lord God, ang inyong mga kamay sa lugar na ito. At naniniwala din kami, Father God in heaven, na patuloy mo aakayin, gagabayan, O Lord God, ang templo ito. Ang sambahang ito, Father God in heaven. Amen. Hallelujah. Patuloy, Father God in heaven, sa oras na ito, kayong aming itinataas, kayong aming pinapupurihan. Nawa, O Lord God, hallelujah, maging sa mga leaders, O Lord God, sa Jesus Anointed One Church Milan, simula po sa aming finance, O Lord God. Salamat sa mga buhay nila, O Lord God, kung paano mo sila, O Lord God, hallelujah, sinasamahan
Salamat, O Lord God, sa wisdom, knowledge na pinagkakaloon niyo po sa kanila. Pagpalain niyo po, O Lord God, ang lahat ng mga anak mo na nasa finance, O Lord God. Even, Father God, in heaven, sa intercessory, O Lord God. Sa aming men's, Father God. Sa women's, hallelujah, sa production, hallelujah, sa utility, Father God, maging, O Lord God, sa children's ministry, sa aming youth ministry, Father God in heaven, sa ushering, Father God, hallelujah. Lord, binuo mo ang ministeryo ito sa mamamagitan, O Lord God, ng chairman, vice chairman, ng members nito, Father God. Binuo mo, O Lord God, ang mga galamay nito upang makakilos ito sa inyong templo. At naniniwala kami, O Lord God, hindi lamang ginagawa nila yung best nila, Father God. Bagkus, O Lord, ito yung commitment nila sa inyo. Upang, O Lord God, may apply nila sa kanilang mga sarili o sa aming sarili, Father God, kung ano yung aming natutunan, hallelujah, sa templong ito at sa mga salita mo na pinagkakalog sa amin. Maraming salamat po, Father God. Patuloy din namin dinudulog sa inyo sa lahat ng Jesus Today Anointed One Church family, O Lord God, na may karamdaman. Amen. Father God, hallelujah, yung benepisyo sa krus ng Kalbaryo ng Panginoong Jesucristo, by His wound and stripe, we are already healed, Father God. Amen. Lord, sa buhay ni Brother Ramon, let us declare yung complete healing sa buong buhay ni Brother Ramon. Hallelujah. Sa buhay ni Brother Mario, Father God in heaven. Patuloy, O Lord God, ng kanilang karamdaman sa oras na ito, sa kanilang pananampalataya. Hallelujah, manilisip nila yung complete healing. Sa lahat ng mga prayer list request, O Lord God, sa buhay, O Lord God, ni Senyor Alejandro Alcari, O Lord God, sa buhay, O Lord God, ni Kian Bautista, sa buhay ni Brother Ponciano Malabanan, sa buhay ni John Ronel Magduno, sa buhay, O Lord God, ni Senyora Maria Teresa Pansama, hallelujah. Lord, ang mga anak mong ito na may karamdaman, batid mo po, O Lord God, ang kanilang katayuan, ano man ang kanilang pangangailangan. Ito po, O Lord God, yung pagkakalong mo sa kanilang kasagutan. At sa kanilang pananampalataya, Father God in heaven, naniniwala po kami. Hallelujah. Na patuloy, O Lord God, na iunat mo makapangyarihan mong kamay sa mga anak mong ito, O Lord God, at padaluin mo ang banal na dugo ni Kristo sa oras na ito. At sa pagdaloy ng banal na dugo ni Kristo, Father God, mararanasan nila, O Lord God, ang kumpletong kagalingan sa oras na ito. Ano man, O Lord God, hallelujah, kanilang kakulangan, bilang kami tagapamagitan, kami po, O Lord God, ay tumatayo na inihingi namin sa kanila, sa inyo ang kanilang mga kakulangan at kasalanan, kapatawaran at pagkaloob po sa kanila sa pangalan ng Jesus. Patagal salamat. At sa mga anak mo, O Lord God, na humihingi, O Lord God, hallelujah, ng prayer para sa kanilang pangailangan sa kanilang bandukasa, sa bahay, sa buhay ni Chona Alcantara, sa buhay ni Sister Gloria Casanova, sa buhay ni Sister Marisa de la Cruz, sa buhay ni Sister Marinette Gamo, sa buhay ni Sister Elma Malabanan, Father God in heaven, at Lord, sa lahat ng may request para magkameron ng bahay ng bandukasa o sa community, ngayon pala kami hihingi na namin yung favor, Father God in heaven. Hallelujah, Father God. Maging O Lord God sa buhay ni Gio, ni Teo, ni Lia, ang mga batang ito, O Lord God. Idinudulog po namin sa inyo, Father God in heaven. We request, O Lord God, hallelujah. We declare, Father God in heaven, yung God ng wisdom, knowledge, be upon sa mga batang ito. At kung ano yung kakulangan sa kanilang kaisipan, ipagkakaloob po sa kanila. Sa pananampalataya ng kanilang mga magulang, O Lord God, ipagkakaloob po sa kanila ang kagalingan. Especially, O Lord God, sa susunod na chemotherapy ni Liam, Father God. Lord, yung natitirang 30%, O Lord God, ng kanyang cancer cells sa kanyang mga mata. Ngayon pa lamang we declare, O Lord God, tinutunan na namin ang banal na Diyos ni Kristo. Yun nasa mata niya sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Patuloy, O Lord God, hallelujah, kapangyarihan mo maranasan, O Lord God, sa mga anak mong itong may karamdaman. Oh, hallelujah, Father God in heaven. Lord, higit dalangin din namin, O Lord God, hallelujah, para po sa schedule, O Lord God, hallelujah, ng aming Thanksgiving sa taong ito. Hindi man to anniversary, but ito yung Thanksgiving, O Lord God. We believe, Father God in heaven, na ngayon pa lamang kung sino yung gagamitin mo, na magiging speaker namin, O Lord God.
At yung mga kailangan namin, Father God in heaven, ipoprovide mo. Amen. At Lord, naniniwala din kami, Father God, hallelujah, na sa susunod na taon, sa aming 25th year anniversary, O Lord God, silver anniversary ng Jesus Donated One Church Milan. Ngayong taong pa lamang ito, O Lord God, ihipuin mo na mga anak mo, O Lord God, para sa mga expenses namin sa isang taon. Yung pledges namin, O Lord God, na sisimulan, naway, O Lord God, maging maayos, magaan ito para sa aming lahat. Sa isang taon pa ito, pero sisimulan namin, Father God, sapagkat alam namin, hallelujah, sa tulong-tulong, O Lord God, ng mga anak mo na narito, you will provide, O Lord God, lahat ng pangangailangan ng mga anak mo para maibigay nila, O Lord God, yung kanilang pledges, O Lord God, para sa 25th year anniversary ng aming, ng inyong templo, ng Jesus Donated One Church. Father God, maraming salamat po at inudulog din po namin sa inyo, O Lord God, hallelujah, yung susunod naming meeting ng mga leaders, hallelujah, para po, O Lord God, hallelujah, sa panibagong assignment na ibibigay mo po sa amin. Nawa po, O Lord God, kasihan at samahan mo bawat leaders, at gayon din, O Lord God, sa lahat ng members ng Jesus Donated One Church, para po sa aming target na gathered harvest, O Lord God, for this year. Nawa po, O Lord God, hindi lamang madoble yung members ng inyong templo, matriple, O Lord God, ngayong taong ito. At i-declare din po namin, Father God in heaven, sa araw ng bukas, para po sa aming first fruit, O Lord, hallelujah. Ngayon pa lamang, dinideklara namin lahat, O Lord God, ng mga anak mo na magbibigay ng kanilang first fruit. Pagpatak ng kanilang first fruit, O Lord God, lahat ng kanilang tinaniman, marireceive nila, O Lord God. Hindi man natatapos ang taon ito, pero ipagkakalong mo na po sa mga anak mo. At Lord, Father God, idinudulog po namin sa oras na to, hallelujah, yung practice ng music team, Father God, yung aming worship leaders, backups, at even sa musician, Father God. Kasihan mo po, O Lord God, lahat ng anak mo natatayo sa templong ito upang kayo papulihan niyo yung araw na ito sa kanilang practice, even, O Lord God, sa araw ng bukas, kung paano sila tatayo, maging sa aming opening prayer, tithes and offering, at sa aming closing prayer, Father God. Patuloy na samahan mo mga anak mong ito. At sama-sama kami sa oras na ito, Father God, idudulog namin ang butihing pastor namin, O Lord God, na maghahayag ng salita mo sa araw ng bukas. Ngayon pa lamang, O Lord God, hindi lang padaluin mo sa kanya, O Lord God, hallelujah, yung anointing, hallelujah, Father God, at lahat ang mumutawi sa kanyang labi, O Lord God, na gagaling sa inyo, lahat, O Lord God, na mahawakan ng kanyang kamay, lahat ng kanya nasa puso at isipan na gagaling lahat ng ito sa inyo. Gamitin niyo po siya, O Lord God, sa araw ng bukas, at makita sa buhay ng kapangyarihan mo. At maging sa lugar na ito, O Lord God, balutan mo ng banal na dugo ng Kristo. Ngayon pa lamang silyado ng lugar na ito ng banal na dugo ng Kristo. At sa araw ng bukas, O Lord God, patuloy namin dinudulog sa inyo sa lahat ng mga anak mo na dadalhin ng payapak sa lugar na ito. Father God, hallelujah, sa mga bisita. Idinudulog po namin sa inyo, O Lord God, na hindi ito matidistract ng kaaway. Ngayon pa lamang, disidido na silang darating sila sa araw ng bukas. Lord, dinudulog din po namin sa oras na ito ang pamilya at mag-asawa ni Brother Mar at Sister Banji sa pag-ipag-usap nila sa araw ng bukas, O Lord God, sa closure, O Lord God, ng kanilang dating pastor, O Lord God. Kasihan niyo po sila, Father God in heaven. Samahan niyo po sila, Father God, sa pag-ipag-usap nila. Nawa po, O Lord God, kayong tagapamagitan. Hallelujah. Hindi po namin ipinapanalangin para kung anong mangyari. Lord, kayo ang mamagitan. At sa inyo lamang, O Lord God, manggagaling lahat ng desisyon nila. At naniniwala po kami, Father God in heaven, kung ano yung makakabuti sa kanila, yun ay ipagagawa niyo po sa kanila sa pangalan ni Jesus. Father God, sa oras na ito, mga kapatid, idulog natin ang buhay ni Sister Resagi ng Tike. Hallelujah. Father God, as you lay your hands upon her, padaloy niyo po ang banal na dugo ni Kristo simula ulo hanggang paanan. Lord, sa pagdaloy ng banal na dugo ni Kristo sa kanyang ulo, sa brain,
na sinabihan mo bakit na doon yung cancer ni Sister Rizalina. Ngayon pa lamang, Father God, sa kapangyarihan ng banal na dugo ni Kristo, tinutunaw yung cancer cells sa kanyang ulunan. At naniniwala kami, Father God in heaven, kumikilos kayo sa buhay ni Sister Rizalina sa oras na ito. At naniniwala din kami, Father God, sa kanyang kaisipan, i-restore mo sa kanya, O Lord God, yung peace of mind, yung peace of heart, O Lord God. At hindi mo siya padadaanin, O Lord God, sa anumang worriness, anxiety, O Lord God. Bagkus, O Lord God, tinataliman natin siya ng mga salita mo, mga pangako mo, O Lord God. We cancel, O Lord God, yung spirit of death sa buhay ni Sister Rizalina Tigre, O Lord God. Bagkus kalakasan, O Lord God, hallelujah, the spirit ng kalakasan i-restore mo sa buhay ng aming kapatid na ito. Patagan maraming salamat po. At Lord, sa oras na ito, hinidalangin namin mga kapatid, ideklara natin yung ating mga amo, yung kalakasan, patuloy na ipagkaloob sa ating mga amo. At naniniwala kami, O Lord God, hallelujah, yung mga amo na pinagtatrabahuan namin, hallelujah, batid niyo po at alam niyo po kanilang mga pangalan, Father God in heaven. Lord, naniniwala kami, yung mga amo namin, yung kalakasang pisikal, pagkakaloob niyo po sa kanila, sa kanilang tahanan, Father God, no works and plan of the enemy. Bagkus dadaloy ang banal na dugo ni Kristo sa loob ng kanilang tahanan bilang proteksyon sa kanilang physical at spiritual, Father God. No works and plan of the enemy against them. At naniniwala din kami, O Lord, patuloy, Father God, i-bless mo ang mga amo namin at ang pagpapalang idadaloy sa inyong mga lingkod na nagtatrabaho sa kanila. Father God, sa oras na ito, hinidalangin din namin ang aming mga anak. Hallelujah, mga kapatid, i-declare natin saan na doon ang ating mga anak. I-declare natin kung saan man sila nandoon. Hallelujah, Father God, batid mo po ang aking anak nasa Abu Dhabi, O Lord God, nasa Pilipinas. Patuloy niyo pong himuin ang kanilang mga puso, O Lord God. Naniniwala kami, Father God in heaven, ang mga anak namin, bilang kami tagapagmananampalataya, Father God, sa aming panalangin, O Lord God, na lumaki ang aming mga anak na naglilingkod sa inyo, may takot sa inyo, O Lord God. Yun ang pinaka-mabisa, O Lord God, na tinuturo namin sa mga anak namin. Ang lumaki at makapaglingkod sa inyo, O Lord God. Maituon nila ang kanilang naisipan at kanilang puso sa paglilingkod sa inyo. At yun po, O Lord God, ang kasiguraduhan na nakikita namin para sa mga anak namin at pagpapalain niyo po sila sa kanilang mga ginagawa sa inyong ministeryo. At gayon din sa aming mga kapatid, mga kamag-anak, O Lord God, na hindi pa nakakakilala, Father God in heaven. Lord, we declare right now, nakikilos kayo sa lugar kung saan sila naroon. At maniniwala kami, O Lord God, na may dadaling kayo mga anak mo na magiging daan para sila'y makakilala at maakay sa paglilingkod sa inyo. Father God, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po, O Lord God, sa mga anak na ginamit po, O Lord God, ngayong araw na ito. Sa buhay po ni Miggy, O Lord God, hallelujah, opening and worship. Salamat po sa buhay ni Sister Lori na nagahayag na yung salita. Sa buhay ng aming pastor, si Pastor Adrian, O Lord God, yung pamilyang ito patuloy, O Lord God, na gamitin mo sa inyong ministeryo at ang pagpapalay, padaluin mo sa kanilang mga buhay, even sa buhay ni Ray, Father God in heaven. At Lord, sa lahat ng mga anak mo na nasa biyahe pa lang pagpunta sa lugar na ito, yung full protection be upon them. Patuloy, O Lord, na protektahan mo. Maging sa araw na ito, Lord God, sa lahat ng aming gagawin pa, samahan niyo po kami, Father God, sa practice na matapos ang araw na ito. At Lord, we declare right now, sa lahat ng aming kakainin pa sa lugar na ito, Father God, hugas ito ng banal na dugo ni Kristo, sa lahat ng lulutuin, even sa araw ng bukas, O Lord God, hallelujah. Protektado lahat ng pagkain na kakainin, lahat ng mga anak mo, hallelujah. At patuloy yung proteksyon sa bawat isa sa amin. Minsan pa, Father God, hallelujah. Come on, church, palakpakan natin ang Diyos. Maraming salamat po, Lord God, sa araw ito. Salamat sa araw ito. Lahat mo na kami dinulog sa inyo, Father God, at diniklara ay sigado ng banal na dugo ng Kristo. And we give you back the highest praise. Thanksgiving and honor. In Jesus' name we pray, Amen. Taas po natin dalawang kamay. Sumati na walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama.
ang patuloy na pagpapala ng Diyos Anak at ang walang humpay na pakikipisan ng Santong Espiritu. Tayo iingatan sa lahat pa natin gagawin sa araw na ito at nandun proteksyon sa pag-isa natin sa lugar na ito. Maraming po salamat. Again, ibalik natin ang pinakamataas na papuri pagsambang paglo natin sa pangalan ni Jesus. Amen.